The Alagang Kapatid Foundation is giving Christmas gifts in different parts of the country. To get to know more about this, we have Alagang Kapatid Foundation Executive Director Menchi Silvestre joining us today. Good morning and Merry Christmas, Miss Menchi! Good morning and merry vibes ang Pasko. Sa araw na ito sa atin, of course, DNA, Merry Christmas to you both. Yes, the DNA. The DNA, Jeko. Ganda yan, Miss Menchi. Oh, Miss Menchi, we'd like to ask you, saan tayong huling nakapagbigay po ng pamasko sa ating mga kapatid? Okay, I think the very last na ating paghahatid ng Pasko was with the homeless. Yung mga homeless in Metro Manila, nakapaglibot pa po ang team ng Alagang Kapatid Foundation, and actually magre-resume pa kami bago magbagong taon dahil meron pa rin namang dumarating na mga regalo, so pwede pa kami maka-last drop before New Year. But since yung sunod na bagyo, we're confident na sabihin that we were able to give hope and to give at least a reason to celebrate Christmas to around 15,000 families from Luzon up to the Bicol region. Right. Pero ano-ano po ba, Miss Menchi, yung mga Christmas gift na binibigay natin sa ating mga kapatid? Okay, of course we have the usual Noche Buena pack. So ito yung mga simpleng, madaling lutuin kasi even the homeless man, mahirap naman magpasta ka pa and all, ano. So talagang sa kanila, the simpler it is, yung basta importante may mapagsasaluhan. So meron tayong simpleng Noche Buena pack, meron din tayong yung noodles, of course, and para sa mga very special, para sa mga natunugan nating mga kapatid dito in Metro Manila, what we prepared are starter kits. Okay, so meron itong mga blue jugs na lalagyan ng tubig, merong plato, baso, pitsel, para talagang starter kit na wala ang lahat sa kanila nung sila'y matunugan. So merong panimula. Yan po ang ibinigay natin. And again, magtutuloy ito hanggang after New Year. Tutungo naman tayo doon sa recovery project naman natin. Oh, it's good that you mentioned nga po yung mga nasunugan po doon sa Tondoy kasi talagang kawawa sila at magpapasko pa. At least hindi po sila nakalimutan ng Alagang Kapatid Foundation. Pero taking this opportunity na rin, Miss Menchi, to ask you, yung kamusta naman po yung pamimigay po ng Alagang Kapatid Foundation ng tulong po doon sa mga nasalanta naman po ng baha nitong mga nakaraang buwan? Okay, of course, yung ating immediate response natin doon, kaya naglibot agad-agad ang ating mga teams. We had teams in the Bicol region, we had teams in Northern Luzon, we had teams in the Aurora, Isabela, coastal municipality side. So talagang yung ibang mga lugar, naka-second round pa tayo, in Cagayan, nakapag-third round pa tayo, nakaabot pa tayo sa mga isla in Quezon. Yung mga talaga facing the Pacific Ocean, na ikot po natin yan. And as we sa pagsalubong natin sa bagong taon, itong 2025, kailangan kasi yung panimula na nila ang ating pagtutuunan ng pansin, and that's why we're very grateful doon po sa lahat ng susuporta doon sa Merry ang vibes ng Pasko. And doon sa mga susuporta pa, please, we welcome your help kasi recovery project. Anong ibig sabihin nito? It's either we will try to restore yung dating pinagmumulan nila ng kabuhayan. So kung sila'y magsasaka, susubukan nating ibalik yung kanilang kabuhayan bilang magsasaka. Kung hindi man, we will try to provide an alternative source of income. Kung talagang bumalik sa pagsasaka, or another member of the family can probably help, yung father na magsasaka o yung tatay na mangingisda. So, alternative na kabuhayan para kapag yung magsasakang ama o yung mangingisdang ama ay na-disable, kumbaga, ang source of income, ay merong ibang member ng family na kumikita pa rin. That's right. Ms. Menchi, of course, we're approaching the new year, and based on yung mga learnings natin itong last year and all the calamities that hit us, ano po ang magiging ngayon goal ng Alagang Kapatid for 2025? Okay, ang ating goal for 2025 talaga nakatuon sa dalawang bagay. Una, bangon kapatid, pagbangon. Ito talaga ang pagtutuunan ng gusto kasi we cannot be just present during their crisis and not be able to help them during their recovery. So yung pagbangon.
So, of course, tuloy yung kapatiran natin. Ito yung mga bloodletting projects natin. Ito yung mga nangangailangan ng maliliit na tulong na pwede naman nating tugunan in partnership with other agencies and our donors. So these two, isa-strengthen natin for 2025, pagbangon, of course, yung kapatiran, again, with focus on livelihood restoration. Again, Miss Menchie, para po dun sa mga kapatid natin na interesado mag-donate po sa Alagang Kapatid Foundation, saan po sila pwedeng mag-donate? Okay, please drop us a line or two dyan sa Facebook page na Alagang Kapatid Foundation Inc. Nandiyan po ang ating mga contact details. Your company or your community or your family wishes to support one of our recovery projects or one community na sa tingin ninyo kung mag-partner kayo sa amin ay mas makakatulong tayo. We're welcome to partnerships. Of course, kung kayo naman po'y mag-isa at may extra kayong blessing ngayong bago magsara ang 2024, andyan din po yung ating mga contact details, yung ating mga bank details at welcome na welcome po kayo to donate. Any amount will do. Dahil pag nagsama-sama natin ang inyong tulong, napakaraming pamilya pa po ang ating matutulungan at mabibigyan ng pag-asa. Alright, on that note, maraming salamat po muli sa pagsalo sa amin dito sa brunch. Thank you so much and Merry Christmas! Merry Alagang Christmas! Kapatid. Merry Christmas! Yes po. Yes, thank you. Yan po ang ating nakausap. Salamat! Opo, Merry Christmas ang ating Alagang Kapatid Executive Director, Menchie Silvestre. Yes, si Bossing Menchie, Ma'am Menchie, siya nag-coin ng term DNA. The DNA. DNA.